Ang Memphis ngayon ay hindi sigurado ang future ni Ja Morant, kaya kailangan ng team ng malinaw na backup plan. Si Ty Jerome ang pinaka-practical na option. Siya ngayon ang leading scorer ng Memphis na may average na 21 points per game. Mas mataas pa ito kaysa kina Jaren Jackson at Morant. Hindi lang siya scorer, efficient din siya. Higit 40% ang shooting niya sa 3-point line at siya ang may pinakamaraming attempts sa team. Nakakarating siya sa free throw line at mas mataas ang field goal percentage niya kaysa kay Ja. Mas alaga niya ang bola na may 1.9 turnovers lang kada laro kumpara sa 3.6 ni Ja Morant. Mas kontrolado ang opensa kapag siya ang may hawak. Mas mababa ang assist niya pero kulang sa healthy at consistent scorer ang lineup ng Memphis. Kahit ganon, kaya niyang gumawa ng sariling tira at mag-create para sa teammates. Malaking factor din ang kontrata. Si Ty Jerome ay nasa 9.2 million sa 2026-27 habang si Morant ay nasa 42 million. Malaking tipid dito sa salary cap ng Memphis. Kung si Ty Jerome ang magiging starter, may extra budget ang Memphis para palakasin ang ibang posisyon. Kung matrade si Morant, hindi mawawala ng direksyon ng team. Diretso ang punto. Productive si Ty Jerome, efficient, mababa ang turnovers at mas mura ang kontrata. Sa sitwasyon ng Memphis ngayon, dapat siyang bigyan ng totoong pagkakataon bilang starting point guard. Dalawa lang ang pagpipilian ng Milwaukee Bucks kay Giannis, contract extension o trade. Ayon sa team owner na si Wes Edens, hindi nila hayaan na matapos lang sa huling taon ng kontrata ni Giannis nang walang kasiguraduhan. Eligible si Giannis sa 4-year $275 million extension simula October 1. Kapag pumirma siya, mananatili siyang sentro ng franchise. Kapag hindi, posible siyang i-trade. Simple lang ang dahilan, papasok na si Giannis sa final year ng kontrata niya. Ayaw ng management na mawala ng superstar ng walang kapalit, kaya malinaw ang direksyon kung pipirma o ititrade siya. Kasama sa desisyon ng co-owner na si Jimmy Haslam. Pero ayon sa ilang league insiders, may kalituan pa sa loob kung sino ang may final decision. May mga nagsabing hindi pa raw handa ang organisasyon sa ganitong kalaking hakbang. Sa 36 games, nag-average si Giannis ng 27 points, 9 rebound at 5 assists. Nahigit 62% shooting niya mula sa field. May report din na may hindi pagkakasundo tungkol sa posibilidad na ipahinga siya sa natitirang games ngayong season. Pero gusto niya magpatuloy at lumaro. Sa ngayon, nahihirapan ng Bucks. Nasa 28-41 sila at ika-11 sa Eastern Conference matapos ang mabigat na talo sa Utah Jazz. Lumalabo ang pag-asa nilang makapasok sa play-in. Malinaw ang sitwasyon ng Bucks. Kung pipirma si Giannis ng extension, itutuloy nila ang pagbuo ng contender sa paligid niya. Kung hindi siya pipirma, kailangan nilang i-trade siya para hindi masayang ang asset. Extension o trade, yan ang desisyon na haharapin ng Bucks sa susunod na mga buwan.